Mabiyayang buhay po mga kapamuso. Unang linggo na po ng December at ilang araw na lang po ay Christmas na. Praise the Lord. At syempre po sa ating mga Kristiyano, alam po natin na ating ipinagdiriwang hindi yung okasyon, kundi yung dahilan ng okasyon, si Christ. At ngayon po sa ating munting devotion, balikan lang po natin ang isa po sa mga katangian o roles ni Jesus Christ sa ating buhay na we ought to thank the Lord for. Iyon po yung makikita sa Psalm 23. O alam niyo na po ano? Ito po yung title ng ating munting devotion. 1, 2, 3. Jesus ang aking pastol. Alam ko pong common na po itong topic na ito, pero hayaan lang po natin ating mga sariling i-remember si Jesus Christ. Si Christ ng Christmas at ng everyday ay ating mabuting pastol. Ngayon, babasahin po natin yung awit 23. Pwede po ba tayong tumayo lahat? Yung pampagising po. At paggalang na rin po sa salita ni Lord. Basahin po natin ng sabay-sabay. In 1, 2, 3. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang ng anuman. Tulad ng tupa, pinagpapahinga niya ako sa masaganang damuhan, patungo sa tahimik na batisan, ako'y kanyang inaakay. Panibagong kalakasan, ako'y kanyang binibigyan. Pinapatnubayan niya ako sa tamang daan, upang siya'y aking maparangalan. Kahit dumaan ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot dahil kayo ay aking kasama. Ang dala niyong pamalo ang sa akin ay nag-iingat. Ang inyo namang tungkod ang gumagabay at nagpapagaan sa aking kalooban. Ipinaghanda ninyo ako ng piking sa harap ng aking mga kaaway. Pinahiran niyo ng langis ang aking ulo, tanda ng inyong pagtanggap at parangal sa akin, at hindi nauubusan ng laman ang aking inuman. Tiyak na ang pag-ibig at kabutihan niyo ay mapapas sa akin habang ako'y nabubuhay, at titira ako sa bahay niyo, Panginoon, magpakailanman. Praise the Lord po sa pagbasa po ng kanyang salita. No? Sabi po uli sa verse 1, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang ng anuman. Alam na po natin na sa Bible po, ni-reveal ni Jesus Christ ang kanyang sarili bilang the Good Shepherd. Sabi niya po sa John 10, I am the Good Shepherd. No? At sinabi niya po doon, ako ang mabuting pastol. Kilala ko kung sino ang mga tupa ko, at yung mga tupa ko, kilala ako. Sinabi niya rin po sa John 10, at ang mabuting pastol, ibinubuwis ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. At yan po si Jesus Christ sa atin. No? Kaya ngayon po, tingnan po natin, gaano nga po ba kabuting pastol si Jesus Christ sa atin na kanyang mga tupa? Yun po yung balikan natin mula po sa verses 2 hanggang sa verse 6 po. Pero bago po yan, tayo po muna ay manalangin. Lord Jesus Christ, nagpapasalamat po kami dahil kayo po ang aming mabuting pastol. Sa mga sandaling ito po, kung maaari, ibuksan niyo po ang aming isip at puso. Linisin po kami mula sa aming mga kasalanan. At ihanda po kami to receive reminders from your word po. At muli po, Lord, ay ma-appreciate po namin kayo bilang mabuti naming pastol. Thank you po sa inyong presence. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. So, tignan po natin na, paano nga po ba si Jesus Christ mag-alaga ng kanyang mga tupa? Tignan po natin yung verse 2. Yan. Sabi po sa verse 2, tulad ng tupa, pinagpapahinga niya ako sa masaganang damuhan. At papunta raw po sa tahimik na batisan. Di ba? So, totoo naman po, isa po sa mga ginagawa kadalasan ng pastol sa kanyang tupa is inaakay niya ang kanyang mga tupa sa lugar kung sila makakapag-rest ng mapayapa. No? At ang na-imagine ko pong pictured po dito, ito pong picture na ito, o diba? Napaka-peaceful, no? So, yung pastol daw po, inaakay ang kanyang mga tupa sa greenery, sa pasture, sa mga magagandang damo na masaganang kainin ng mga tupa at may malinis na tubig na maiinom. Yan. At ganoon din po si Jesus Christ sa ating buhay. Ano po? Si Jesus Christ po ay
Nagpo-provide po sa atin ng pahinga na kailangan po natin. Inaakay niya po tayo papunta sa kanyang presensya o sa kanyang kalooban kung saan po makikita natin yung damo na kailangan nating kainin o yung tubig na kailangan nating inumin para po mas-soothe ang ating mga sarili. Ganon din po makikita natin, in short, na si Jesus Christ, He provides rest for His sheep. Yan. Kaya tayo mga tupa naman ng Diyos ay makakapagpahinga kagaya nito. O, diba ang cute ng picture? No? Kay Jesus Christ po may rest. Lalo na kapag tayo is stressed. No? At sa iba po na may mga bonus pa, may kasama pa silang mag-rest. Ayan, kagaya niyan. Diba ang cute? No? So si Jesus Christ po, inaakay niya tayo. Dinadala niya tayo sa place of rest, sa kanyang presence. Kaya ang kailangan lang po natin, on our part, mag-pause. Paminsan-minsan mag-pause po tayo para po pumasok sa presence ni God. Mag-pause tayo from our busy schedules para lang po mag-pray, mag-thank you kay Lord, para lang po i-remember yung goodness niya for the day, no? Or para po magbasa ng kanyang word, no? Makapag-pause lang po tayo. At hayaan si Jesus Christ, dalhin tayo sa place of rest ng ating mga spirit and souls. And from there, masabi po natin itong verse 1. Ang Panginoon, ang aking pastol. Sabay-sabay po, hindi ako magkukulang ng anuman. Praise the Lord. Tingnan po natin ano pa po ang ginagawa ni Jesus Christ sa kanyang mga tupa. Verse 3. Pakibasa po ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Yan. Ito po ata ang isa sa mga pinaka-basic na trabaho ng pastol. No po, ang patnubayan po ang kanyang mga tupa sa tamang daan. Sa daan kung saan may pagkain, sa daan kung saan may tubig, sa daan kung saan sila makakapagpahinga, sa daan kung saan sila makakauwi ng ligtas. No? So ganun po ang role ng pastol sa kanyang mga tupa. At si Jesus Christ ay gano'n din po sa atin. Ang kanya pong ginagawa ay patnubayan po tayo sa ating buhay upang hindi po tayo mapunta sa maling daan at mapahamak. Kundi tayo po ay makita natin yung tamang daan, yung kanyang kalooban, na po at mabuhay tayo na ligtas sa kanya. Yung mga tupa daw po, naturally may instinct daw po sila na sumunod sa kung kanino man, no? Sila ay natural follower daw po sila. May instinct sila to follow. Yun man ay tao, yun man ay hayop. Basta kapag nakapag-build sila ng trust dun sa tao, sa hayop, susundan nila yung nasa unahan nila. So yung mga pastol po, lagi silang nakapwesto sa unahan. Ina-establish po nila yung kanilang leadership sa mga tupa sa likuran, no? Bakit po nasa unahan yung mga pastol kahit ang dami-daming tupa sa likod? Kasi una daw po for safety ng mga tupa. So ang gagawin po ng mga pastol, sila po yung nauna sa daan. Sa gayon, makita po nila kung safe ba yung dadaanan ng mga tupa. Makita nila kung may mga nakaharang ba na kailangang alisin, may mga tinik ba, may mga bato bang matutulis, no? Yung lupa ba, maputik, lulubog ba ang paan ng mga tupa dyan? Siya muna yung magka-try, no? So ang goal po niya, kaya siya nasa unahan, tiyakin niya muna na yung dadaanan ng mga tupa ay safe sa kanila. Kasi nga po, kung ano yung nilakaran ng pastol, yun lang po yung lalakaran ng tupa. So, gano'n din po si Jesus Christ, no? Siya po yung pastol na pinapatnubayan tayo nang sa gayon po, hindi tayo mapahamak. Siya yung nauuna sa daan natin. Totoong He goes before us. Dadaanan pa lang natin, dinaanan na ni Jesus Christ. No? Na para bang sinasabi na sa buhay po natin, ano man yung pagdaanan natin, dinaanan na yan ng Panginoon. At inalis na niya yung mga pagsubok na hindi natin kayang pagtagumpayan. Inalis na niya yung mga tukso na hindi natin kayang panalunan. Inalis na niya yung mga lungkot, yung mga takot, yung mga sakit ng buhay na hindi natin kaya. Finilter niya na yun, dilinis na niya yan. Dadaanan na lang natin. Totoo po hindi perfect yung ating daan ng buhay, no po, pero yun yung pinaka-safe na path. Kasi dumaan na dyan ng Panginoong Yesus. At ang goal niya for us na i-journey itong buhay na ito ng safe na po kaysa sa ibang mga daan, kumbaga nga no. So, salamat po kay Lord, ganun si Jesus Christ as our shepherd. Bukod po doon, ang pagpwesto raw po sa unahan ng pastol ay empowerment sa mga tupa. Nagulat ako sa term nung nabasa kong article, empowerment ng mga tupa, kalain mo yun, no? Kasi daw po, kapag yung tupa daw, yung pastol daw po ay nasa unahan ng pila, ang goal niya, mabuild yung trust ng mga tupa. Hindi mabuild yung fear.
No? So, kasi po syempre kapag nasa likod daw po yung pastol ng mga tupa at pag naghigpit siya masyado, kada palo, di ba? Kapag may naligaw, palo. Kapag may nahuhuli, palo. No? Kapag ganun daw po kasi ang gagawin ng pastol sa tupa, yung tupa raw po magiging matatakotin. No? Ang mabibuild niya sa kanyang shepherd ay hindi trust, kundi fear. At ang problema daw po sa ganun, yung tupa, lagi siyang dedepende dun sa kanyang pastol. Samantalang, kung ang pastol po ay nasa unahan, naglilid, ang ginagawa niya raw po, binibigyan niya ng freedom yung mga tupa sa likod na mag-explore. Alam niyo, hindi siya tutok. Isa-isa sa mga tupa, hindi naman. Hanggat walang lumalayo papunta sa dangerous place, hinahayaan niya lang mag-explore habang naglalakad sila together. Hinahayaan niya yung mga tupa niya sa likod, umamoy-amoy ng mga damo, mag-explore kung may tubig dyan, kumain ng mga damo dyan. Hinahayaan niya lang po. No? Sa ganung paraan daw po, nagkaka-self-growth yung mga tupa. Hindi sila man nagiging masyadong fearful dun sa pastol o nagiging masyadong dependent dun sa pastol. Kasi daw po yung mga tupa na masyadong hinihigpitan, nagiging matatakotin at madali pong masila ng mga wild animals kasi hindi nila alam kung paano ipagtanggol ang sarili nila. No? Ang galing pala ng psychology, ganun pala yung psychology ng pastol at tupa. At si Jesus Christ, ganun din po yung leadership niya sa atin, no? Yung guidance niya sa atin. Balansing-balanse. Binigyan niya tayo ng leadership na kung saan nasa unahan siya at sinasabi niya, ito yung maganda lakaran mo. Ito, huwag mong puntahan, delikado yan. Ito, ang maganda ang gawin mo para hindi ka mapahamak. Pero at the same time, hindi niya po tayo kinakaladkad papunta dun sa daan na yun, di ba? Binigyan niya po tayo ng free will, ng freedom, para tayo po mismo yung magpasya para sa sarili natin. At mula dun, magka-self-growth din po tayo. Di ba, balancing-balance yung leadership ng pastol at ni Jesus Christ sa atin. Kasi like ngayon po, di ba, gano'n naman sa buhay natin, no? Di ba, hindi naman super strict ni Jesus Christ sa atin. Kaya nga tayo nagkakasala, kasi may free will tayo, no? Kaya nga tayo minsan nalalayo, Kasi inahay niya tayo minsan lumayo. Kung doon tayo matututo, di ba po? So, yeah, ganun po si Jesus Christ as our shepherd. He provides guidance, balance na guidance. No? Kaya ang goal na lang po natin o ang ating role na lang ay obedience. Sumunod po sa Kanya. Di ba po? Nang sa gayon, masabi natin ng awit 23:1, 1, 2, 3, ang Panginoon, ang aking pastol, hindi ako magkukulang ng anuman. Praise the Lord. Next po natin sa verse 4, paano pa po si Jesus Christ as our pastol? Sabi po dito, kahit tumaan ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot dahil kayo ay aking kasama. Ang galing po, no? Kasi di ba kadalasan po, kapag tayo ay dumadaan sa mga pinakamadilim na daan, ang tendency po natin ay matakot. Kasi hindi natin alam kung saan tayo papunta, hindi natin makita ng malinaw yung daraanan natin. Hindi natin alam kung may trap ba dyan. Hindi natin alam kung may mga kaaway bang nag-aabang sa paligid natin para patayin tayo. Kaya takot tayo. Pero sabi po dito nung mga awit, hindi ako matatakot. Lumakad man ako sa dilim. Bakit daw po? Kasi kasama niya ang Diyos. Diba po? Isipin yung ganung kapayapaan, ano? Ano bang meron si Jesus Christ as our pastol, as our shepherd? Bakit ba pagkasama natin siya may kapayapaan tayo kahit lumalakad tayo sa dilim? Ito po yung sinabi dito sa next na part. Sabi niya, ang dala niyong pamalo ang sakin ay nag-iingat. Ang inyo namang tungkod ang gumagabay. Yung mga pastol po, lagi silang may dalang ganito. Pamalo o kaya naman tungkod or both. Parang ganito po yung itsura ng rod o ng pamalo. Dala po to ng mga pastol para protektahan yung kanilang mga sheep. Kapag may umataking wild animal, pamalo po nila yon, pampukpok po nila yon, pang-atake nila yon. Ito pong staff o tungkod, pamilyar na po tayo kung bakit may kawit ito, ano? Kasi ang goal naman po nito ay iligtas po tayo kapag tayo po ay naliligaw na. Parang ganyan po sa picture, no? Ayan, no? Kinakawit yung leg dun sa tungkod para yung tupa ay hindi maligaw o hindi mapahamak. Ano po? Yung iba nga po, pati paa. Kinakawit ng tungkod. Parang ganyan po, ano? Di ba? At syempre po, nagagamit din po yung kapag halimbawa, nahulog yung tupa sa bangin, pangkuha rin po pala yun. O, di ba?
So sabi po dito nung mga awit, dala mo kasi tungkod at saka pamalo. Kaya panatag ako. Lumakad sa dilim. Na para bang sinasabi po na si Jesus Christ, may mga armas siya para protektahan tayo. Meron siyang pamalo para tiyakin na habang tayo naglalakad sa dilim ng buhay, protektado tayo. Meron din siyang dalang tungkod para tiyakin sa atin na maligaw man tayo, gaano man tayo mapalayo sa Kanya, dadagitin niya ulit tayo pabalik sa Kanya. Sa tamang landas, hindi tayo maliligaw. Kapag po may ganun tayong assurance, diba? Pag may kasama kang ganun, na kaya kang iligtas, kaya kang protektahan, diba may kapayapaan po na lumakad kahit sa dilim ng buhay? No? Kaya po dito makikita po natin paalala, si Jesus Christ po as our shepherd, ang handog niya po sa atin ay peace o kapayapaan. Ang goal na lang po o role na lang po natin is to trust in Him. Magtiwala sa Kanya. Kahit sa mga pinakamadilim na yugto ng buhay natin, magtiwala po tayo sa Kanya na nandiyan lang siya. Handa tayong protektahan kapag hindi na natin kaya. Praise the Lord. Kaya talagang masasabi po natin tong verse 1 1, 2, 3, ang Panginoon, ang aking pastol, hindi ako magkukulang ng ano paman. Yan, anuman. Praise the Lord. Yan. Next po natin sa verse 5, isa po ito sa mga pinaka-favorite kong part, no? Sabi po dito, ipinaganda niyo ako ng piging sarap ng aking mga kaaway. O diba, astig? Diba kadalasan po anong hinahanda? Kapag kami kaaway ka, diba hinahanda dyan? Pamalo, baril, bomba, diba? Protection, shield, no po? Diba ganun po hinahanda kapag haharap ka sa kaaway? No? Pero dito po si Jesus Christ, ang hinahanda niya para sa atin ay lamesa na may pagkain. Na para bang sinasabi niya, sa harap ng kaaway mo, tara, kain tayo. Diba? Parang ganito po sa picture, Diba? Grabe po, Parang ganyan po sa picture. Yung mga kaaway, atat na atakihin tayo, no? Talagang away mode sila. Pero si Jesus Christ, pinapaupo tayo sa table para kumain kasama niya. Na para bang sinasabi ni Lord na, hayaan mo yung mga kaaway mo dyan, matarantang patumbahin ka. Basta tayo, kakain tayo. Di ba yung ganun po, Imagine niyo po yan, Nagkakwentuhan pa sa presence. Kukwentuhan pa sila. Kahit may mga kaaway, no? Na para bang sinasabi po sa atin na sa gitna ng mga pagsubok na ating pinagdadaanan, kahit gaano man karami yung mga kaaway na naghihintay tayong tumumba, si Jesus Christ po, kaya niya mag-provide ng source ng relief o ng kaginhawaan o ng pahinga o ng comfort para sa atin. Di ba po? Na ang kailangan na lang natin gumawin, sinabi nga po sa salita ng Diyos na be still and know that I am God. Na sinabi rin ng Panginoon na hindi mo kailangan lumaban. The battle is the Lord's. Yung parang ganun po, Kaya tayong mga tupa po, kahit may mga wolves sa paligid, nakakatulog tayo. Ganon din po sa buhay, na kahit tayong mga Kristiyano may mga pinagdadaan ng problema, di ba po, nakakangiti pa rin tayo. Kapag po tayo po ay nakakaranas ng mga matinding pagsubok, ang galing kasi nakakatulog pa rin naman po tayo. Di ba? Kahit nakapos tayo, nakakakain pa rin po tayo. Kahit nasusubok tayo, may blessing pa rin. Ano niyo po yun? Nasa gitna ng akala mo kaaway mo, akala mo talo ka, akala mo laban, may blessing. Parang ganito po, Sa harap ng kaaway mo, may pagkain, May provision, may power. So, salamat po sa Panginoon. Ganun siya bilang pastol sa kanyang mga tupa. Tinitiyak niya na kahit may mga kaaway tayo, makakapag-relax tayo dahil kasama natin siya. Bukod po doon, sabi po dito, pinahiran nyo ng langis ang aking ulo, tanda ng inyong pagtanggap at parangal sa akin. Alam niyo ba nag-research lang po ako dito, doon ko lang po nalaman na talaga palang yung mga pastol, pinapahira nila, binubuhusan nila ng oil yung ulo ng kanilang mga tupa. Totoo po pala to. Kaya ang galingan ng Bible Hindi lang to spiritual o symbolical. Totoo po na yung mga shepherd, lalo na sa Middle East, binubuhusan daw po nila ng oil yung ulo ng kanilang mga tupa. Why? For protection po. Para daw po maprotektahan mula sa mga insekto, mula sa mga lamok, lalo na yung masiselang bahagi ng kanilang katawan. Yung mata, yung tenga, yung ilong.
Para daw po yung mga lamok, langaw, lalo na yung mga parasites po, ay hindi makapasok sa opening ng katawan. Diba? Lalo na yung hindi daw po makapangitlog yung mga parasites sa ilong. Kasi ganun po pala yun. Yung mga maggots o yung mga parasites, nangingitlog daw po sa ilong ng mga sheep. Tapos, pagka, syempre, nabiyak ng itlog, naging maggot sila, uud sila, pumapasok daw po yun sa brain nung tupa. Tapos yung tupa, masisiraan ng bait. Sa sobrang sakit, iuuntog niya yung ulo niya sa bato hanggang siya ay mamatay. So, para protektahan daw po yung tupa mula sa mga yun, binubuhusan sila ng oil. Kaya ang instant daw po na nararamdaman ng sheep, hindi irritation kasi madulas hindi ang nararamdaman nila relief, comfort, protection. At bukod daw po doon, oil sa ulo para daw po kapag dumadaan sa mga matitinik na mga damo, paprotektahan yung ulo, dudulas lang yung tinik. O kaya naman pagka nauntog daw sa bato, may padulas. No? Yung gano'n, ang galing no? At gano'n din po si Jesus Christ. Sabi po dito nung psalmista, pinahiran, no? Pinahiran nyo na lang isang aking ulo na para bang. Yung protection ni Jesus Christ, binubuhos niya sa atin para protektahan ang ating ulo, ang ating isip, ang ating spiritual na mata, ang ating paningin, no po, ang ating mga tenga, upang mapakinggan natin siya, protektahan ang ating sarili, di ba po? Protektahan tayo. Dito po natin makikita na si Jesus Christ, as our shepherd, nagbibigay siya ng protection. Nitiyak niya na yung kanyang mga tupa ay protektado. Kaya ang ating trabaho na lang po is to stand firm sa mga promises ni Lord at hayaan lang siyang i-cover tayo ng kanyang protection. Nang sa gayon, madeklara po natin itong awit 23:1, ang Panginoon, ang aking pastol, hindi ako magkukulang ng anuman. O diba? Yan po yung ilan sa mga halimbawa kung paano po si Jesus Christ mag-alaga sa atin na kanyang mga tupa. Kaya nga yung huli pong verse, sabi po dito, English naman po tayo kasi parang ganda ng English Sabi po dito, 1, 2, 3, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Diba tiyak na tiyak yung mga awit na dahil si Jesus Christ ay kasama niya at hindi siya magkukulang, tiyak siya na hanggang dulo ng buhay niya, makakaranas siya ng kabutihan at awa. Na para bang ganito sa picture, hahabulin siya. Di ba po? Ganito yung imagine ko po dito yung sa goodness and mercy shall follow me. Parang ganyan po, tayo yung sheep, na susundan tayo ng goodness and mercy ni God. Kaya may peace po tayo. No po, ang kailangan na lang po natin gawin is to abide o manatili sa kanyang presensya. Kumapit sa kanyang mga pangako, lumapit sa kanya palagi at huwag nang lalayo o tatalikod sa kanya. Praise the Lord! Napakabuti po ng ating Panginoon. Kaya nga po sabay-sabay po natin i-declare for the last time, awit 23:1, ang Panginoon, ang aking pastol, hindi ako magkukulang ng anuman. Praise the Lord! Tayo po ay manalangin. Panginoong Yesus, salamat po sa pagiging mabuti mong pastol sa amin. Kahit may mga pagkakataong kami ay hindi mabuting tupa sa iyo. Salamat po Lord sa iyong kabutihan, awa, sa kapahingahang galing sa iyo, sa protection mo, sa guidance mo. Lord God, kapasalamat po kami. Totoo po na kapag ikaw ang pastol, ikaw ang pinuno, ikaw ang gabay, hindi po kami magkukulang. Kaya tulungan niyo po kami na habang kami po ay nabubuhay, Panginoon, tulungan niyo po kaming maging mabuting mga tupa, maging masunurin at tapat na mga tupa, na laging lumapit ng may tiwala at confidence at faith sa iyo, Panginoong Yesus, na ikaw po ang pastol na hindi magpapabaya. Salamat po in Jesus' name. Amen. Yay! Praise God! Thank you po mga katupa. Ay, mga kapamuso. God bless!